Hi everyone and welcome back to the channel. And for today, ang pag-usapan natin is about the scheduling of the WTA for tomorrow. Since natapos na yung ating qualifyings, let's see sa WTA tennis website kung sino ang mga nakapasok. So kung titignan nyo dito and punta kayo sa WTAtennis.com, makikita nyo under the Philippine Open na meron na silang schedule for tomorrow, no? Pero bago natin pag-usapan yan, pag-usapan muna natin yung qualifying na nangyari kanina, which is apat sa qualifiers ang makakapasok sa main draw. So, ang apat na yon is ito, si Hosogi, yung Japanese, and then we have Kuramochi, and then also Morvayova, and we have Pilipo of Thailand, no? So, sila yung apat na nakapasok sa main draw. So, kung titingnan nyo na ngayon yung main draw, January 26, makikita nyo sa center court, it will start at 2 p.m. So, hindi siya mag-start ng maaga. Mag-start siya ng 2 p.m. And ang unang game is si Walter and Tararudi, no? Sa center court to, And then, at the same time, ang kasabay na game na yan is nasa court 1, which is si Abarquez and Hontama. And we have also doubles. Meron mga doubles na magpe-play following the previous matches. And of course, sa court 2, meron ding maglalaro at the same time ng 2 p.m. Okay, so ang titignan natin ngayon dito is yung mga nasa center court. Kasi usually sa center court, dyan nilalagay yung mga pinakakaabangan ng mga laban, no? Or yung mga medyo mas sikat na mga players or seeded. Dito sila nilalagay sa center court. So, after ni Walter and Tararudi, meron tayo si Osorio and Hosogi. And then, sunod si Madis and Sawangkao. And of course, our very own si Iala at si Chareva. Yan yata ang pagkabigkas. Sorry kung kamali ako. But anyways, hinuli nila si Iala as you can see. And nakalagay dito, not before 19 o'clock. So, 19 o'clock is 7 p.m. Yeah? 7 p.m. ang 9 o'clock. So, ayun. Marami tayong papanoorin bukas. Usually, nila-live nila naman to sa Facebook tsaka sa YouTube. Napanood na natin yung mga qualifying. So, for sure, ilalive din nila tong main draw. So, abangan na lang natin sa Philippines Sports Commission na website, na YouTube. Ayun. So, pag-usapan muna natin yung mga may edge dito, no? Yung sa tingin ko, yung akin lang this is my personal take kung sino ang mga makakapasok dito. Of course, yung iba dito hindi natin masyadong kilala. Pero yung mga seeded like si Osorio, matagal na tong sumasali sa WTA and she's been a professional tennis player ng WTA ever. Sobrang tagal na. And I think she has the edge over Hosogi. And then, dito naman over Madis and Sawangkao. Si Sawangkao is, of course, has the edge. Hindi sa... I'm just saying the facts na nakalaro niya na rin sa WTA yung mga professional tennis players na matataas ang rank like ni Sabalenka and ni Raducanu. So medyo mas may experience siya and also with Ayala. So hindi sa ayaw kong kampiyan si Tenny Madis but I think Sawangkao has the edge. So ang tingin kong mananalo dito is si Sawangkao. Of course, ating pinakalas is si Iala. Ang gusto nating manalo, of course. And I think Iala will pull through here. And then, dito naman kay Walter and Tararudi, since hindi ko pa sila masyadong kilala or nakita yung games nila. Actually, hindi ko napanood. I have no idea, pero who knows kung sino ang makakapasok dito sa mga to. So, kung titignan nyo dito sa website, meron tong tinatawag na draws. Pag kinlik nyo yung draws, makikita nyo kung sino-sino yung mga magkakasama sa bracket. So, kung titignan nyo, ang number 1 seed is laging nasa taas at ang number 2 seed is laging nasa baba. Kasi pinaghihiwalay nila yan. Kasi hindi sila pwedeng magkita agad on
for example, round 32 or round 16, hindi sila pwede magkita agad. Magkikita sila just in case na maka-get through sila sa lahat ng rounds in the finals. And ayan, so si number 2 nandito, and then si number 3 makikita nyo nandito naman siya sa gitna. So randomized yung pagkakalagay sa kanya, no? And hindi talaga sila kikita-kita sa unang round. And then kung makikita nyo dito, since round of 32 siya, mahati siya sa dalawa, which is the round 16 once matapos to. Pero I think tomorrow on January 26, only half of this will play. Kasi hindi ko pa nakita si Vekic dun sa list eh. So I think, at saka ito si Waima. So, ayun guys. So, tomorrow, half pa lang ng mga ito ang maglalaro. And then, on the 27th, I think will be yung other half na magpe-play. So, 27, by 27, tapos na tong round of 16. Kompleto na yung round of 16 na yan. And then, we can have the quarter-finals, semifinals, and then finals. Kasi medyo mabilis lang siya, no? Monday to Saturday lang. So, ayun. So, see you again guys ulit. So makikita na lang natin guys tomorrow kung sino ang mga makakapasok, and hopefully makapasok si Iyala, no, tomorrow. Kasi I think last time na nakalaban niya, yung kalaban niya tomorrow is natalo siya doon. Ay yun yata yung parang nabasa ko na talo si Iyala doon sa previous match nila. So pero that was years ago. Medyo bata pa si Iyala noon and wala pang masyadong experience, but tomorrow we will see. Okay? So, ayun guys. See you again ulit sa next video natin. And hopefully mag-subscribe kayo to watch more of my videos. Okay? See you again next video. Bye!